tayo. Tatanggalin natin to dahil magre-regrinding compound tayo para walang singaw. Ito yung tatanggalin natin yung valve block para may angat natin yung valve spring. Bago natin tanggalin to, kung wala naman tayong pantanggal ng valve block, gagawin natin dito to, kailangan nyo dito. Tapos gagamit tayo ng extension, yung may butas dito. Tsaka gagamit tayo ng rubber mallet. Ganyan-ganyan nyo lang yan, kusang lalabas naman yung pin lock, yung valve lock. Pagka naramdaman nyo lang na umangat na yung itong ginagamit natin, yung extension, ibig sabihin tanggal na yun. Yan, tanggal na. Hindi naman kasi mahirap tanggalin to. Tapos sa kabila naman tayo. Kakalangan nyo ulit dito. Meron po talagang pantanggal dito na hindi ginagamit yung extension. Dahil wala naman tayo nun, kung no choice tayo, pwede naman ganito. Basta pagka pinupukpok nyo, alalay lang kasi baka tumalsik yung lock. Yan, pagka naramdaman nyo na natanggal na, huwag nyo munang pipitawan kagad yung ginagamit natin na to. Dahil baka mawala yung lock. Baka ito mawala yung lock. Kaya napaka-importante ito. Dahil hindi natin maibabalik yung mga parts kung wala itong lock. Mamaya i-explain ko sa inyo dyan kung mapapansin dyan. Dito parang salasalansan yung spring. Dito malaki. I-explain ko mamaya kung paano yung tamang pagbalik nito. Kung makikita nyo dyan, singaw na. At sobra ng carbon. Kaya linisin natin to. Ito. Gagamit tayo ng regrinding compound para marinis natin tong iba-valve lapping natin. Yun, nalinisan na natin ng konti. Mamaya na lang natin ulit siya linisan dahil mag-re-grinding compound pa tayo para ma-valve lapping natin yung valve niya para hindi sa singaw. Gamit tayo ng grinding compound. Yung gagamitin natin yung finishing. Tapos gamit tayo ng hose dahil magmamanual tayo. Gaganyanin natin.
Yan, sobrang carbon. Linisan muna natin to. Yan, nalinisan ko na to. Ito na kanina, sobrang kapal. Iga-grinding ko pa na natin to. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. Yan, tapos na tayong mag-grinding compound. Hugasan na natin to ng gasolina. Ito yung unahin nating linisan kasi pagdadalawang banlaw tayo rito. Kailangan linisan yung mabuti to kasi hindi pwedeng hindi malinis dahil may grinding compound to. Pag pumunta sa makina, kakayurin lahat ng mga ano. Tapos tatanggalin ko na yung valve seal. Yung valve seal niya na luma. Yung all ring. Tapos ito yung piston ring niya, kulay itim. May makikita kayong pangalan diyan. Ganyan dapat. At yung kulay itim na to sa gitna.
Tapos ito, iba rin yung kulay. Kulay, ano, stainless, silver. Tignan yung lagi dyan, may pangalan dyan. Dapat pala yan. Yung kulay sa taas. Ito lang yung gawin nyo para magbalik. Para mas mabilis. Yan, nilagay natin. Pagka nilagay natin yan sa connecting rod, pag pinalik natin yung gatla na to, dapat isalisin nyo. Ganyan yung gagawin ko sa kapila, tapos paglikot nyo sa kapila din para malayo yung magbuhat nila. Tapos pagka binalik natin to, applyan natin ng langis kasi inugasan natin ng gasolina, kaya kailangan ng ating langis. Tapos pagka magbabalik kayo nito, kung nakalimutan nyo yung kung saan nyo tinanggal, inugot, tingnan nyo lagi dito, may nakalagay na intake. Yan yung papuntang karburador. Ganyan. Tapos makikita nyo dyan, may uka na. Yan. Ito, ginawa dito, ginrinder. I-stock lang yung motor, kaya hindi dapat ito ginagrinder kung i-stock lang din. Okay, babalikan natin to. Babalikan natin to. Yan, bago natin ibalik, lagyan nyo ng langis. Medyo iba yung langis ko kasi hindi naman pare-pares yung langis, may iba-iba yung kulay. Tapos kailangan natin yung pin. Basta tandaan nyo lagi yung gatla, salisin nyo yan pag nagbabalik kayo. Tapos pagka binalik natin yung lock ng piston, yung piston pin, lagyan natin ulit siya ng basahan. Gasan muna natin yung mga slots. First tinanggal natin. Nilagay natin to. Pagka nilagay nyo to, langatin nyo ng konti. Mas malinis ang tingnan. Para mas swabe. Hindi siya matanggal. Siyempre, applyan din natin ang langis yan pagka pinalik natin yan sa pag nasimpulan natin. Tapos babalik na natin to dito. Tapos double check nyo kung tama yung pagkakabalik para hindi siya matanggal, kasi minsan natatanggal, sinisira na yung block. Tapos sunod natin ilagay yung block. Ayan, napahugot na natin yung mahirap tanggalin dito. Dinala natin sa machine shop kasi di kaya. Pagka sininsil natin baka mabali o di kaya mabasag to. Tapos bago natin ibalik to, lagyan mo natin langis. Para may pampadulas siya. Tapos bago natin ibalik yan, check nyo muna kung mayroong dowel na nakalagay. Check nyo dyan kung may dowel, kasi dapat dalawang dowel dito. Ito isa lang, ito kulang, kaya paghanap tayo ng pwedeng ilagay natin dyan. Ayun, nakahanap ako ng dowel kasi ito walang dowel eh, kaya nagkadap muna ako ng dowel kasi dapat tag-iisa yan.
sa taas din yan. Double check nyo kung dalawa yung nakalagay. Dalawa. Kasi pagka walang towel, hindi natin matansya yung guide ng block. Turan. Wala natin pa wala kaanap ng mga. Sa pa kaya? Ah. Hindi ko pinalitan yung base gasket kasi okay pa. Hello, Mr. Ella. Stop. Stop. Sa bilata. Ayan, mamaya natin babalik yung magneto. Unahin muna natin yung cylinder head na asimbolin. Ayan, may lalaki yung sakay. Yeah. Lalaki niya sa lahat. Saan mo? Sa atang kibalag. Ha? Sa atang kibalag. Likas mo ha. At pag nagbabalik tayo nito, lagyan nyo siya ng langis. Tapos yung exhaust valve.
naman tayo sa may valve spring. Dapat dito itong parang pino na yung layo ng spring, at dito yung wrap, malaki yung agwat, dapat pa ganyan. Tapos ganoon din sa kapila. Ayan. Dapat pa ganyan para mas maganda. Lalagyan natin ng kalso sa ilalim para hindi gumalaw. Siyempre kailangan natin ng pang valve installer. Kailangan kong tumayo para persa. Pero mahirap ipasok yung block dahil yung dowel natin medyo hindi siya maganda. Kaya mahirap ipasok. Kailangan pa natin siyang sinasilin ng upuin ng rubber mallet. Ayan, nailagay na natin. Kapilaan. Susunod naman natin yung cams. Lalagyan mo natin ng langis. Tapos ito yung camshaft nya, lagyan din natin ng langis. Yan, dahil inugasan natin ng gasolina. Lalagyan natin. Pag nilagay nyo yung rocker arm, ito yung timing ng ating camshaft. Dapat nakataas yan. Pag nakababa, mahihirapan tayo magbalik ng rocker arm. Kaya dapat ganyan. Babalik muna natin yung tornilyo. Ito yung lock ng camshaft natin. Lagyan din natin ang langis uli para yung pampatulas nya. Pagka inugasan nyo ng gasolina, lagyan nyo ng grasa, langis para mas maganda yung balik nya. Kung saan may butas, itapat nyo dito. Yun, tapos na natin tong naka-symbol. Babalik na natin to sa kanyang pinaglalagyan. Ayan, nalagay na natin to. Basta lagi nyo yung double check yung dowel.
Ito yung may spring na maliit ha, dito. Ayan, huwag nyo kakalimutan yan. Wala nang iibigin pang iba. Pwede na tayo mag-timing. Ka-timing na tayo. Mamaya, papakita ko sa inyo yung tamang timing niya. Okay, babalik na natin to. Diyan, kung makikita nyo dyan, may timing white. Dapat dito rin nakatapat siya. No? So, bago nyo muna mailagay yan, i-timing nyo muna dito. Eh, kung hindi nyo naman din kabisado rito, ilagay nyo muna yung magneto. Punasan ko muna to. Ilagay ko muna to para pagka hindi nyo kabisado yun sa may half moon. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Sa magneto may guhit dyan. Nababalisa Yan, yung guhit na yan, itapat nyo dito. Yan, tapat nyo dyan. bawat sandali, Okay, mahalaga bilan na natin. sa akin. Tulad ng malayan ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap. Okay, babalik na natin yung magneto. Tatay tapat nyo na yung itap din nyo na lahat. Okay na yun. Tapos babalik na natin yung mga tornilyo niya. Sarap awitin. Tapos babalik na natin tong cover. Huwag nyo kalimutang ilagay ito ha. Kasi hindi natin makapagana yung starter. Pop. Tapos babalik na natin yung mga tornilyo. Dito naman tayo babalik na natin yung cover nya. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahag ka ng hangin. Pag-ibig ang ilan. I-adjust muna natin itong valvula kasi ano pala tayo dito. Nag-regrinding compound tayo. Ang pag-ibig natin. Bago pala tayo mag-adjust dyan, ipapakita ko muna sa inyo kung paano yung tamang sukat ng ating valvula. Intake saka exhaust. Tapos papakita ko muna dito sa may filler gauge natin. Yan, gagamitan ko siya ng 0.10, 0.10 tapos 0.10 sa filler gauge. Yan ang gagamitin natin dyan, pansukat sa valvula. Ay, baka may tanong nyo kung saan ko nakuha yan. Ay, punta tayo sa may U-box nya. Doon yung makikita yung intake saka exhaust, kung ano yung gagamitin yung panukat. Dito ko siya kinuha kung ilan yung gagamitin kung ano sa pag-adjust ng valvula. Diyan yung makikita yung intake saka yung exhaust. Diyan yung makikita sa U-box. Diyan nakalagay yung kanyang standard na sukat ng valvula natin.
yun po yung tamang sukat niya. Kasi mahirap kasi pagka filling gauge yung ginamit natin, mas maganda yung standard pa rin. Sukatan mo natin sa baba. Ayan, masigip. Gamit kayo ng 9mm na close range para hindi masira. Kaya hindi nyo mapaikot, gamit kayo ng ganito. Yan, nilawagan ko muna, saka ko susukatin ulit. Lalagay ko yung filler gauge na sukat kay 10, 0.10. Tapos i-clear natin. Siyempre kailangan natin pangontra para hindi gumalaw. Kaya pag nasusukat kayo dapat sakto, pero kung hindi nyo pa nakukuha sakto dapat ikutan nyo ulit. Yan, dapat kahagod lang. Sakto na yan, sa taas naman tayo. Sa taas, ganoon din, parehas din yung sukat. Pero hindi lahat ng motor pare-parehas. Yung iba, magkaiba. Lalo sa mga Honda Beat niya. Sa Honda Click. Tapos, gamitin ko ng pangontra para hindi gumalaw. Kahagod lang. Okay na tayo. Lalagyan natin yung cover nya. Unahin ko na lang to para hindi na nalaglag. Lapat na lapat yung gas na yung upan natin, o-ring yung gasket para hindi tumagas at hindi rin masira yung gasket natin. Ilang kilometer? Ha? Ilang yung kilometer niya? Ilang yung kilometer? Ilang mo? Oo, ilang mo niya. Yan, ibalik na natin. Yung ibabalik lang natin yung dito yung manifold, saka yung tambucho at yung langis. Siyempre, ilalagay na rin natin yung cover ng sprocket at yung kambyada. Yan, ibalik na natin yung cover niya, saka yung pedal. Tatapon na natin yung langis niya. Yun, naikabit na natin yung tambucho niya. Nalagay na rin natin to. Tapos, lalagay natin yung langis. Start.
usok.